Hi Pisces! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. Pwede kang, ikaw ang mag-a-apply sa sarili mong sitwasyon. At Pisces, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, paki-hit ang notification bell, paki-like, share, and comments na rin. So, Universe, ano ang paparating na message kay Pisces this week? August 3 to August 9. Ang iyong overall energy. Challenge. Focus. Near future. And ang outcome. Queen of Wands, Queen of Swords, Four of Wands. Three of Pentacles ang iyong overall energy for this week. Pisces. Alam mo yung, ito yung literal na may mga kasama kang tao, nakikipagkwentuhan ka, pero naano ko rito is yung curious ka sa ibang bagay regarding sa isang grupo o sa isang sitwasyon na meron kang hinihintay na pwedeng mangyari. Kung ito bang mga taong to is naghihintay na tulungan mo o ikaw ang manghihingi ng tulong. Yun na nakikita ko, either sa trabaho or sa mga kakilala mo lang. Pwede rin ka mag-anak. Kung nandun yung observation mo, kung tutulong ka or yun nga, kung ikaw yung hihingi ng tulong sa kanila. Now, ito bang mga taon to is willing ba na tulungan ako? Yun yung nakikita kong energy. And then, ang iyong challenge, Four of Cups. Kaya pala may question kung ikaw ba ay tutulong. Kasi, hindi mo alam kung itong mga kasama mo is totoo sa'yo o loyal. May loyalty na tinatawag. Whether literal nga, nakasama mo sa trabaho. Ando doon niya na nagtatrabaho kayo. Pero hindi mo alam kung nagtatrabaho ba itong mga to as in tinutulungan ka o ikaw pala yung nare-realize mo na ikaw lang pala yung gumagawa pero sila hindi. Kaya ikaw, nandirito ka ngayon, nagmamasid-masid ka. Na kailangan mo ng tulong pero parang ini-ignore ka. Wala silang nakikita, wala silang nararamdaman. Kaya nagsuskos sa'yo ng question or hindi ka, alam mo malungkot ka dahil may mga taong akala mo maaasahan mo yung pala hindi. So during na mapag-isa ka, tinitingnan mo bakit ganun yung sitwasyon na nagkukos sa'yo ng parang, yun nga, lungkot, na may halong inis, mixed emotion. Na bakit ngayon mo lang nakikita, ba't ngayon mo lang nare-realize. And then, ang yung focus, judgment. Okay, ito na yung time ng awakening. Magigising ka na sa katotohanan. So, it makes sense na this time, iisipin mo na kailangan mo nang iwanan o hindi itolerate yung mga ganitong attitude. Kung meron nang dapat alisin at kailangan nang baguhin. Hindi ko sinabing alisin mo sila sa buhay mo. Maybe yung pagiging mo sa kanila, matulungin, bawasan mo. Or ma-realize mo na hindi naman pala sila totoo. So, magigising ka na. Ano na ang dapat mong gawin sa mga ganitong sitwasyon o eksena. And then, ang iyong future energy, Queen of Swords. Either magsasalita ka ba? Ito nakikita ko yung alam mo yung literal na may usapan, nagdesisyon ka na, magsasalita ka na, or may hihingang kang tulong whether boss mo or ang superior mo para hingan ng tulong to speak your truth. Yung gusto mo ng ng verbal na usapan para sa ganitong issue.
na kung sa tingin mo may unfair o hindi fairness na nangyayari, hindi ka papayag. Diba? Kailangan may magdesisyon. Kailangan may umaksyon. And then, ang iyong outcome for once. Either literal na gusto, itong energy na to is stability. Kung sa tingin mo itong trabaho ito ang magbibigay sa'yo ng stability, is ando doon yung iyong judgment na rebirth, awakening, lilipat ka na lang ba ng trabaho or magsasalita ka para masolusyonan ang problema or talagang ikaw ay lilipat ng ibang trabaho. Kasi gusto mo yung trabahong pupuntahan mo o meron ka is matatawag na may harmony at hindi yung nagbibilangan ng trabaho na nagbibigay lang sa'yo ng stress. Okay, let's clarify. Universe, ano ang mga message, ang tulas masyado ng barahan na paparating kay Pisces this week? The Devil, Ten of Cups, Queen of Cups, yeah, Devil. Meron nga nangyayaring toxicity na akala mo masaya kayo nagtatrabaho, akala mo tulungan, kasi yun yung pinapakita eh. Hanggang na-realize mo na yung mga ginagawa mo is yung trabaho nila, ikaw na rin pala ang gumagawa. Kasi nga sabi nila, matulungin naman yan si Pisces eh. Okay lang, hindi na magko-complain. Okay lang, hindi magre-reklamo yan. Lalo na, ang tindi ng pangangailangan yan para sa pamilya niya. So, hindi magre-resign yan, hindi magre-reklamo yan. Ayun nakikita ko rito. Kaya mga taong nagte-take advantage sa'yo. Hanggang sa dumating yung nag-o-observe ka na at iniisip mo na, teka, parang ako na lang nagtatrabaho rito. Pagdating sa kwentuhan, magagaling tong mga to. Pero sa actual na trabaho, hindi na. Oh, that's why may awakening dito, nagising ka na sa katotohanan. Oh, nare-realize mo na. And then, ang yung challenge, 4 of Cups, 10 of Wands, the Emperor in reverse, and the 2 of Wands. Yan, nag-iisip ka na eh. Bigla ka na-realize na andun na yung question mark na lahat. Hindi ka na kontento sa mga nangyayari. Pero tingin mo ngayon parang powerless ka. Hindi ka na ng desisyon. Minsan yung productivity mo naapektuhan na. Kasi andiyan yung nagbibilang ka na rin ng trabaho na ako lang pala yung nagtatrabaho, hindi naman pala to. Sayang ang pinapasweldo sa kanila. Yun yung nare-realize mo ngayon. Na nagkukos sa'yo ng, alam mo yung tingin mo sa sarili mo, pagod ka na sa'yo na binigay lahat ng responsibility. Parang ganun. Kasi nga ngayon mo na naiipon yung pagod. Very obvious na. Kaya, pag nag-iisa ka, ang iniisip mo parang pinagkakaisahan ka na lang. At yun nga iniisip na, hindi naman niya si Pisces aalis. Hindi yan maalis kasi kailangan niya ng trabaho. Yun ang akala nila. Hindi nila alam, nag-iisip ka na. Whether aalis ka o magko-complain ka na sa mas ahead o mas boss para magkaroon ng solusyon or action. Wait parang kanina sinabi ko Taurus, right? Sorry about that kasi parang ngayon ko na-realize na Taurus or ano. Pero this reading is for Pisces. Okay, the Judgment. Wheel of Fortune. Sabi ko na nga ba, King of Cups and the Hermit. Etong pag-iisip mo ngayon na nagising ka na, whether meron kang iiwanan o tatanggalin na sa buhay mo, is in regards to this work or sa group na meron ka. The Wheel of Fortune is
Yes, literal na magta-travel ka para lumipat. Hahanapin mo yung buhay na sa tingin mo may fairness na o may equal give and take na trabaho. Kasi parang sa'yo na lahat, yung parang pinaako na sa'yo lagi yung mga trabaho eh. Which is naging burden na. Kung dati sa'yo inspiration ang work na to, ngayon hindi, burden na. Ando doon na yung pagkapagod. At alam mo na, mas dinideserve mo yung pagiging maunawain mo, mapagbigay mo, at pagiging malikhain mo sa trabaho. Yun yung deserve mo. Maybe hindi na rito, sa ibang kumpanya na. So, yun na yung nare-realize mo ngayon. Kakaroon na ng clarity. And then, ang Queen of Wands, yung future energy. Two of Cups, Eight of Cups, and the Judgment card. Tama. The Judgment card, nakita mo to? And then in the future, the Judgment card. Tama. Iiwan mo na kung ano yung tingin mong mga toxic at walang naaambag na maganda sa trabahong kinabibilangan mo. Ngayon, nagising ka na, yes, tama na itong desisyon na gagawin ko dahil this time, lilipat ako sa isang kumpanya na alam kong may i-gain ako. Yung tama ang pasweldo, tama ang trabaho. At ayun yung nakita ko. Literal, naaalisan mo na yan. Dahil ang dating inspirasyon na trabaho sa'yo, ngayon naging burden na. And Two of Cups is a partnership or business na panibagong pupuntahan mo. At sa tingin mo, doon ka magkakaroon ng panibagong inspirasyon na dating sa tingin mo is nandirito. So, nawala na dyan. Nandirito na sa pupuntahan mo. And then, the Four of Wands. Kaya pala meron ditong gusto lang ng harmony or ang iyong stability para sa pamilya mong in the future kung paano ka bubuo ng pamilya. Natural, ang trabaho is nandiyan, 'di ba? So kung di ka na enjoy, wala na, hindi na masaya. Lilipat ka. At paglipat mo, kasama yung mga binubuo mong pangarap para sa magiging pamilya mo. For once, or meron ka ng pamilya. Literal, meron ka ng pamilya. So, syempre, kailangan mo lumipat ng trabaho kung kailangan mo meron ka palang binabalak na mas ma-improve pa kung ano yung meron ka na. At para yan, kasama sa pangarap na yan, yung pamilya mo. Three of Swords, the Sun, and the Five of Pentacles. Yeah, kasi nagkukos na sa'yo ng sumasama na yung loob mo. Kung araw-araw papasok ka lang, malungkot ka na. Ano pang magagawa mo nun? Maliles na yung trabaho mo kasi wala ka ng energy. Para sa'yo, ang trabahong pupuntahan mo is yung mag-i-energize sa'yo. Yung may happiness. Walang gulangan. Wala yung parang ikaw lang ang nagtatrabaho at yung iba hindi. So, ayaw mo man sanang umalis sa nakagawian mo ng trabaho. Pero, hanggang sa nagdesisyon ka na yes, ayaw mo man. Pero mas pipiliin ko yung mas mai-enjoy ko, hindi yung para sa akin burden na lang yung trabaho ang ginagawa ko. And well, yun ang gagawin mo in the future. So, Pisces, ito ang last na message para sa'yo. Ito ng ilalim. Dolphins, find joy in playful connections and let your intuition guide you to deeper understanding. Kumbaga connected. Find joy in playful connections daw. And let your intuition guide you. Tama. Ito na inisip mo eh. So, ito iniisip mo, i-guide ka ni maski ni universe. Dahil ito raw yung tama. At ikaw yung taong gusto mo lang talaga masaya. Masaya ka sa mga taong paligid mo, nasa paligid mo. So, yun ang deserve mo. Okay, Pisces, ito ang iyong reading. I hope na gustuhan mo. So, see you ulit sa mga susunod pang reading. Bye!